Okay, speaking of baha, Boy Tokis Dizon, ikot ng ikot, turo ng turo. Naroon kay Lenny, nagtututuro. Tinuturo yung mga naglilinis putya, linis kanal na lang. 1.2 billion, EDSA rehab, sira agad. Hindi po kami yan. Yan po ay balita ng 24, ano ba? 24 oras. Ayan. Sa ulat ng 24 oras, ilang bahagi ng bagong aspalto ang nabakbak kasunod na sunod-sunod na pag-ulan. O Boy Tokis, magpaliwanag ka. Bakit sira agad yung mga pinagawa ninyo? Ginastosan ng bilyon. Hindi na po ubra yung mga katotokis mo na yabang-yabangan ka, nagmumura ka pa sa Davao. Lalo na ngayon nagalit sa inyo yung tao na nagmumura kayo sa Davao. Ano, sinagot ka ni... Nung sinagot po siya ni Pulong, tumahimik eh. Ano sabi sa kanya ni Pulong? Dahil bumabaha sa Davao, nagplano po kami, tinulungan kami ng JICA, Japan. Nagplano po ang Japan, popondohan na lang ng national government. Bakit hindi nyo pinopondohan yung taga Davao? Kaya pala may baha, may plano. Para mawala yung baha, hindi nyo pinondohan. Sino yung pinopondohan nyo? Pinopondohan ni Vince Dizon at ng gobyernong ito, yan pong mga flood control na walang plano. Alam po ninyo, baka itong mga baha na to na nagaganap sa atin, dulot na po yan ng mga walang planong flood control. Biruin mo, maglalagay ka ng harang. Oh. Magsama pa kayo, Tulfo tsaka Lenny. Buti nga yun eh. Ha? Buti nga yun, magsama na kayo. Ang nakakahiya po, wala man lang sa kampi ni... Panay mga tagalabas yan. Yung Tulfo, may sariling ano yan, sarili yan. Yung mga Lenny, si Lenny Uts, meron sariling grupo yan. Yung mga Dilawan at Kakamping. Magsama-sama pa po kayo. Tapos lakasan nyo rin ang inyong mga line-up. I-line up nyo sa senator nyo si Shell Jokno tsaka si De Lima kasi mahuhusay daw sila eh. Isama nyo na si Lorna Kapunan. Sama-sama na lahat para isang laban na lang, one-on-one. Wala nang ibang pagpipilian. Magsama-sama na kayo. Paano kayo mananalo kakampi nyo itong gobyerno na to? O, babaliktad kayo pag malapit na eleksyon. Hindi po ha, wag po kayong pumayag. Ha? Wag kayong pumayag na babaliktad sila pag malapit na eleksyon para kumuha ng boto ninyo. Wag kayong pumayag. Oh. Kasi mga baliktari naman yung mga Dilawan na yan eh. Tsaka sila bibira kay Marcos para kunwari ano sila, pabida. Alam na natin yung mga diskarte na mga yan. Okay, punta na tayo rito. Vince Dizon, magpaliwanag ka. Anong ginawa mo sa pera? Okay, punta na tayo rito. Bakit sira agad ang EDSA? Binaha eh. Anong binaha pinagsabi mo? Ibig mo sabihin, nagpagawa ka ng kalsada na hindi mo ine-expect na uulanin? Hindi po pwede yan. Ang pinag-uusapan po natin, Ghost Project and Substandard Project, yan ang nilalabanan natin. Tapos ikaw magpapatayo ka, bagong-bago po yan. Yan na nga pinakamalaki nilang proyektong nakikita, yung EDSA Rehab eh. Wala naman tayo nakita mga flood control projects eh. Sabi ni BBM, meron naman na overwhelm lang. Hindi na dapat, ako po, tama. Kung nasabi ko po na imbestigahan, tama po. Hindi na po dapat imbestigahan si Vince Dizon. Dapat kulong na kagad. Lintik ka, ba't imbestigahan pa yan? Yan na nga ang sentro ng problema natin. Substandard project. Substandard project.
Vince Dizon, dapat may pananagutan ka na niyan. Biruin mo sa kabila hindi po kami naninira. Ito po ay balita ng 24 oras. Oh, sira agad. Magpaliwanag ka. Pag hindi po maganda paliwanag ni Vince Dizon, i-apply po natin sa kanya yung ginagawa nyo kay BP Sara. Kay BP Sara, milyon lang pinagre-resign nyo. Pinatatalsik nyo bilang Vice President kahit wala naman ninakaw. Oh. Relax lang po ako. Ganito lang talaga dahil hindi ako nakapag-vlogs kagabi. Magpaliwanag ka. Kung hindi mo kayang ipaliwanag yan, mag-resign ka na, Vince Dizon. Sa panahon mo na yan, EDSA, dinadaanan po yan ng 500,000 sasakyan araw-araw. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nasira agad yan nang wala pang 1 taon. Oh, hindi mo rin pwedeng sabihin na kasi umulan, kaya nasira agad. Tama na yung mga yabang-yabang mo na mga pamura-mura ka pa sa mga kung saan-saan lugar. Eto po, magbayad kayo, mag-resign ka kung hindi mo kaya, o mag-resign na kayo lahat. Biruin nyo, nasa gitna tayo ng mga binabaha yung mga flood control. Pinag-uusapan natin yung mga ninanakaw ng mga tao riyan. Tapos sasabihin mo sa amin na gumastos tayo ng bilyon dyan sa EDSA. Repair lang, repair. Tapan lang. Sira agad. Yan. Tapos wala na naman pwedeng managot dyan. Hanggang ano lang po ba? Hanggang 9 na buwan lang ang itatagal ng inyong pinapagawa? Wala pa pong 1 taon. Gagastos na naman kami. Pamura-mura pa kayo dun sa ano. Ito po, main highway po to ng Pilipinas, EDSA. Huwag nyo sabihin na bilyon ang ginastos ninyo na rehab-rehab na yan, tapos sira agad. Tapos ang yabang-yabang na magtututuro kung saan-saan. Nagmumura pa sa Davao eh. Hindi uubra na yung mga ganyang mga tokis-tokis mo. Wala na yung tokis-tokis mo ngayon, boy tokis. Kung hindi mo kaya trabaho mo, bagay, ano ba ma-expect sa inyo? Wala naman ma-expect sa inyo. Harap-harapan kang sinab-standard dyan sa trabaho mo. Ang yabang-yabang mong umiikot-ikot ka sa EDSA lang pala po, substandard na. Wala po akong pakialam kung ano po. Hindi ko po alam ang matawag, hindi po ako engineer. Pero ano po itatawag ninyo? Sa wala pang 1 taon, sira na agad. Anong tawag dyan? Good quality? High quality ba tawag dyan? Hindi na po kami ngayon. Sa ginagawa po ninyo sa mga Duterte, wala pong katuturan. Biruin nyo pinagsasabi nila, hindi po ninakaw ni BP Sara. Masama yan, bumili ka ng gamot. Puta, binili ng gamot, minamasama nila. Samantalang ito, bilyon. Milyon po yun, milyon lang po ang pinag-uusapan natin. 70,000 lang nga yung pinag-uusapan nating Mary Grace Piatos eh. 70,000 lang, ipasok nyo po sa kukote nyo. 70,000 lang na-receive ni Mary Grace Piatos. Ginawa nilang malaking issue. Ito po, bilyon. Wala pang 1 taon, sira na agad. Hindi po, wala pong, ang dati po nating pinoproblema, yung mga ginagawang kalsada, sa mga probinsya pa to, hindi pa po sa EDSA, yung mga ginagawang kalsada, wala pa pong 3 taon, sira na para pag bagong congressman, bagong mayor, bagong gobernur, may maipapagawa na naman. Kumbaga, ang sukatan po natin, bago matapos yung termino, masisira na agad para yung papasok na bagong budget,
may panggawa sila, di ba? Ito po, wala pang 1 taon. Sira na agad. Ganyan kalupit to si Boy Tokis Dizon. Hindi na po kami ngayon kasi nakikita namin ginagawa ninyo eh. Wala namang ninakaw na pera si BP Sara. Gusto ninyong tanggalin. Pero ito, babaliwalain nyo lang yan. Billion po yung ginastos natin sa EDSA na yan. Babaliwalain lang nyo dahil si Tokis Dizon, siya po ang DPWH. Wag na yung iba kasi hindi naman namin napuntahan yun eh. Ito lang po, EDSA, dinadaanan namin araw-araw. Sobrang nakakagalit tong mga to. Kung mga kantyaw kayo sa mga, yung pala hindi nyo binadgetan yung flood control ng Davao. Tapos umaangal kayo. Yung sinasabi nyo pong bilyon na budget ni Pulong, hindi po yun flood control. Malalaki pong paggawain sa Davao City. Dumalaw po kayo doon. Ituturo nila sa inyo. Ano po patunay? Ang dami na pong nag-imbestiga sa Davao. Kasama nga si Mayor Magalong, nag-imbestiga ng mga gagamba, di ba? Oh. Umakyat ng bundok, nag-imbestiga ng mga gagamba. Wala nga sila nakitang kapalpakan dun eh. Sinisisi nila yung baha. Nung nagsalita si Pulong, meron kaming plano, tinulungan kami ng JICA, Japan po yun, tumulong sa amin para magplano, hindi nyo pinondohan. Biglang kambyo si Dizon eh. Huwag na tayo magsiraan. Matapos ka magmura-mura, huwag na tayo magsiraan, magtulungan na lang tayo. Oh. Ayan, tulungan mo yung mga taga-EDSA. Magpaliwanag ka ngayon. Bakit nabakbak agad yan? Bakit sira agad?